Ang behavior na nakikita natin, crying, shouting, biting, hitting, kicking, headbanging, lying on the floor. Ang hindi natin nakikita, emotional dysregulation. Maaaring nahihirapan silang i-manage ang kanilang nararamdaman. Sensory sensitivities. Maaaring hindi pa nila kayang i-tolerate ang mga texture, ingay o ilaw sa paligid. Sensory dysregulation. Maaaring na-overwhelm sila sa labis na sensory information. Physical challenges. Maaaring mahirap pa ang mga activity para sa kanila. Halimbawa, nangangailangan ng fine motor skills ang activity tulad ng pagsusulat. Change in routine. Ang mga pagbabago sa karaniwan nilang schedule ay maaaring talagang nakababahala sa kanila. Communication difficulties. Maaaring nahihirapan sila sa pagpapahayag ng kanilang sarili o pag-unawa sa sinasabi ng iba. Hindi po sila biglaan na lang nagpapakita ng behavior. Palagi po nating tatandaan na ang bawat behavior po na nakikita natin ay may dahilan. At yun ang kailangan nating alamin at i-observe bilang mga magulang. Hindi po nila intensyon na pahirapan tayo kapag may ipinapakita silang behavior, kundi nahihirapan po sila.